misa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, welcome po sa ating pang-apat na araw ng ating simbang gabi o Misa de Gallio. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos, makapangyarihang Panginoon na sumasagot sa ating mga panalangin. Mga kapatid, naiinip ka na ba? Dahil ang tagal-tagal mo nang nagdarasal, pero hanggang ngayon, tila walang sagot ang Diyos. Maghintay ka. Umasa ka pa rin. Dahil ang ibibigay ng Diyos sa iyo ay yung talagang para sa iyo, ikabubuti mo. At yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas, panibagong tuwa, at panibagong pananampalataya. Mga kapatid, huwag kang masisiraan ng loob. Kahit na hindi mo nakikita, may ginagawa ang Diyos. Hinahanda ang isang grasya na para lang sa iyo. Sa mga pagkakataon na kung saan nagduda tayo sa Diyos, nanghina tayo, at tumigil tayo sa pananalangin at pagdarasal, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita muli na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos,
Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae ay lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang propeta ng Diyos. Parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga ng Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan.
Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote ng ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth. At sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantala'y nagkatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anuman inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panunumbalikin sa daan na matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan, ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa inyo. At ngayoy mabibingi ka't hindi makakapagsalita.
hanggat sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala'y naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating pang-apat na sa ating simbang gabi at Misa de Gallo. Kumusta na po kayo? Kaya pa po ba? Sana po matapos nyo para makatanggap kayo hindi lang ng grasya, kundi panibagong pag-asa. Amen? Nang po minsan, merong isang kwento tungkol po sa isang scuba diver. Ito pong diver ay lumalangoy sa dagat, nag-i-enjoy. Tinitignan niya yung mga iba't ibang klaseng mga isda. Pero habang nagsiswimming po siya, nabigla po siya dahil merong isang tao na napakabilis, pababa ng pababa. Wala man po siyang scuba gear. 20 feet na po sila doon sa dagat. Pero itong taong ito, napakabilis nung kanyang pagbaba. Kaya ito pong scuba diver, naisip niya na nakikipag-unahan itong tao sa kanya, pinakabilis din po niya, pababa rin siya ng pababa na lumangoy. Pero kahit na umabot na po sila ng 40 feet, ito pong lalaki na uunahan siya, paunti-unti. At namangha po, nabilib itong scuba diver. Kaya naman po, nilabas niya yung kanyang waterproof chalkboard. Sumulat po siya. Hinabol po niya yung tao. Sabi niya, ang galing mo. Paano ka nakakalangoy ng walang scuba gear? Paano mo nagagawa yan? Bilib ako sa'yo. Kinuha po ng tao yung chalkboard, waterproof chalkboard. Sumulat po siya. At binigay po niya dun sa scuba diver. Alam niyo po kung ano yung sinabi niya? Nalulunod ako, sagitin mo ako, sabi niya. Mga kapatid, may dalawang paraan para makita natin ang buhay. You can see life through these two ways. You can see life, number 1, as a race. But second, you can see life as a party. Which one would you prefer? Which one will you choose? Ano po sa dalawa ang mas gusto nyo? Na ang buhay ay isang paligsahan o ang buhay ay isang pagdiriwang? Marami po, aminin natin, ang tingin natin sa buhay ay unahan, isang karera. Kaya nga, ang trabaho ng iba, anong tinatawag? It is their career. Look at that word. Career, karera. Nakikipag-unahan, paligsahan sa iba. Pero mag-ingat po kayo. Pag ang tingin mo sa buhay, binubuhay mo bilang karera, bilang kompetisyon, mapapagod ka, magsasawa ka, masasaktan ka at makakasakit ka sa iba. Amen? Mas maganda na buhayin mo ang buhay na ito bilang pagdiriwang, bilang selebrasyon. Amen? When you see life as a party, you celebrate it, you enjoy it, you become very grateful for it. Amen? Ito po marahil ang nakalimutan ni Zacarias. Nakalimutan niya, hindi niya nakita, hindi niya naunawaan na ang buhay ay isang regalo. Ang buhay binigay ng Diyos para ipagdiwang mo. Pero dahil wala siyang anak, dahil feeling niya, naramdaman niya,
Nakalimutan siya. Pinag-iwanan siya. Pagkatanda-tanda niya, wala pa rin yung pinagdarasal niya. Akala niya, hindi na siya naaalala ng Panginoon. Kaya naman, itong si Zacarias, naging bitter siya. Dahil po dito, pinatahimik siya ng anghel. Para saan? Para makapag-isip-isip siya. Para makapagnilay siya. Kasi ang mensahe ng Diyos, ito, hindi kompetisyon ang buhay. Hindi unahan ang buhay. Hindi paligsahan ang buhay na ito. Pinapaalala sa atin ngayon ng Panginoon. My dear friends, trust in God's timing. God is never late. God's timing is always perfect. Amen? Tayo lang naman palaging nag-iisip na tayo ay nahuhuli. Tayo lang naman ang nag-iisip na kawawa tayo. Bakit? Kasi naiinggit tayo. Kasi kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Amen? Hindi ka kailangan, kapatid, na mainggit sa ibang tao. Kasi may hinahandang sariling blessing ang Diyos para sa iyo. My dear friends, wait for your blessing. Everything happens for a reason. Wait for your blessing. Hindi ka nahuhuli, hindi ka napag-iwanan, may paparating na grasya para sa'yo. Sa'yo lang yan. Maniwala ka, kapatid, deserve mo yan. Hindi mo lang nakikita, may ginagawa ang Diyos. May hinahanda ang Diyos. You must trust the process of God. And you must also understand, my dear friends, that some blessing takes time. Because the blessing that God will give you is great, it is huge, it is many. Amen? Diba, ang doktor, ilang taon ang kanyang pag-aaral bago siya maging doktor. He needs 16 to 17 years. Bago ka maging abogado, ilang taon ang gugugulin mo pag-aaral. Higit po 7 years. At minsan yung mga iba, 7 years na paulit-ulit na pagbo-board exam, hindi pa rin pumapasa. Mahirap po yan. Kami po mga pare, nangangailangan po kami ng 12 to 15 years bago po kami matapos sa pagkapare. Quicker is not always better. Mga kapatid, may pag-asa. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na alam niyang pangangailangan mo. May pag-asa kasi meron Diyos na sasagot sa dasal mo. Kahit na pagkatagal-tagal man yan. Kita niyo po, sa unang pagbasa, alam ng Diyos, gusto ng anak nitong nanay ni Samson. Paulit-ulit, pabalik-balik siya sa templo, sinagot yung hiling niya. Kahit na pagkatanda-tanda ni Elizabeth, ni Zacarias, pero binigay pa rin ng Diyos yung gusto nila. Ang mahalaga ay sasagutin ng Diyos yung dasal natin. Amen? At ang mahalaga, pag binigay niya sa atin, yun yung nakakabuti sa atin. Amen? Unawain niyo po, ang blessing ng iba, sa kanila yun. Hindi mo blessing yun. Meron kang para sa'yo. Habang wala pa sa'yo, manatili kang nagpupuri, sumasamba, at nagpapasalamat sa Diyos. Dahil yan ang tanda na nananalig ka at nagtitiwala ka sa Diyos. Mga kapatid, ito lang po no request ko. Maging sensitive naman po tayo sa feelings ng iba. Kasi pag ikaw nakuha mo na yung gusto mo, sana naman wag mong ipagmayabang. Amen? Alam nyo naman, ang mga tao, hindi naman nila mapipigilan na mainggit. Amen? Just a gentle reminder. My dear friends, Christmas is not a season to show off. Christmas is not a time to prove that you are better than other people. Yan ang kasalanan minsan ng iba sa atin. Pag pumupunta sa reunion, sa Christmas party, dadalhin na yung bagong sasakyan. Ipapakita. Pag mamalaki, ikwekwento. Pag sa reunion, sa Christmas party, pagyayabang mo yung bago mong damit, yung bago mong sapatos, yung bago mong iPhone, yung bago mong bag. Mga kapatid, di mo naman kailangan pag malaki ang mga bagay na yan. Di mo naman kailangan ikwento pa sa mga kamag-anak mo, sa mga kaopisina mo, yung mga trips mo, yung mga bakasyon mo sa abroad.
Kung nag-enjoy ka, at kung masaya ka sa iyong mga nakamtan, enjoyin mo na lang sa sarili mo. Kasi pag pinagyayabang mo, hindi mo alam, may nasasaktan ka. Please be sensitive of that. Alam ko po, pinaghirapan nyo yan. Yes, thank God for that. Pero pag pinapakita mo yan sa iba, you may be committing a sin. What sin? The sin of pride. Amen? Pagyayabang. Lumalaki yung ulo mo eh. Kapatid, this Christmas season, please be humble, be simple, be silent, be like Zacarias. Tikom niyo muna po yung mga bibig niyo, ha? Tahimik muna. Kung binless ka ni Lord, sarili mo na muna yan. Hindi mo kailangan i-post, pangalandakan, pagmalaki sa ibang tao. You just pray, just praise the Lord silently. If you're going to boast, kung magmamalaki ka, anong sabi ni San Pablo? Boast the Lord, ang Diyos. Siyang pagmalaki mo. Huwag yung mga gamit, yung mga achievements mo. Kaya meron ka yan dahil sa Diyos. Amen? Please, control yourself. Boasting, showing off. At sa inyo po mga kapatid na hindi pa nakuha yung kanilang hinihiling, hindi pa sinagot yung inyong mga dasal, please, control yourself in being envious to other people. I want to remind you of this. This is a very beautiful quote. It says, "A melon does not dictate the lemon how big it should grow." Ganda po, no? A melon does not dictate the lemon how big it grows. Anong ibig sabihin? Wala naman po sa laki yan eh. Nasa loob yan. May kanya-kanya tayong paglaki. May kanya-kanya tayong buhay. Kailangan mong galangin yan, kailangan mong tanggapin yan, kailangan mong pasalamatan ang Diyos diyan. Baka naiinggit ka sa ibang melon dahil ang laki-laki nila. Nakalimutan mo o baka hindi mo maintindihan. Hindi ka naman melon eh. Lemon ka. Kailangan ka pa rin. Espesyal pa rin ang iyong pagkatao. Saka tandaan niyo po ito, ang kuneho, oo, mas mabilis sa pagong. Pero tanong ko po sa inyo, sa kuneho at pagong, sino pong mas mahabang buhay dyan sa dalawa? Alam niyo po kung gaano katagal ang buhay ng kuneho, the rabbit? 8 years lang po. Pero ang buhay ng pagong, 150 years. Ang kuneho, mas mabilis sa pagong. Pero mas mabilis din yung buhay ng kuneho kesa sa pagong. Ang pagong, mabagal sa buhay. Pero mas matagal naman ang kanyang buhay. Amen? Kaya isipin niyo po, mabagal man pagdating ng gusto mo, pero ibig sabihin, pinapahaba ng Diyos ang buhay mo. Hindi nagkakamali ang Diyos sa oras niya. Magtiwala ka sa plano ng Panginoon, kapatid. Habang wala pa, pagpatuloy mo ang iyong pagsamba, ang iyong pagdarasal. Dahil kapag dumating ang grasyang para sa iyo, sinasabi ko sa iyo, iiyak ka sa tuwa, lulundag ka sa galak, at mapapasigaw ka sa pasasalamat. Amen? Amen. Tumayo po tayo. Alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nananampalataya sa buong mundo, naway tanggapin nila ang salita ng Diyos at buong pagpapakumbabang isabuhay ito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng ibang pinunong reliyoso at sibil, naway maging inspirasyon sa lahat ang kanilang halimbawa ng katapatan at bukas palad na paglilingkod sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at katekista, naway makita nila sa lahat ng bata ang mahalagang biyaya ng Diyos at palakihin at patnubayan sila alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ng ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong salita ng buong pananalig. Bukas palad at naniniwalang hangad mo ang aming kabutihan at walang imposible sa iyo. Sinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa iyo, Panginoon, kami nag-aalay. Tinapay ng sakit, hapdi at lungkot. Tinapay ng pagod, tinapay ng bigat. Gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen, kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ngayong mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pamanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo,
Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuhin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina't pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal na hain, laging nawa naming madama ang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Why is there hope on this fourth day of our Misa de Gallo, this simbang gabi? The Lord is reminding us that even if we wait for a long time, God will still answer our prayers. God will still give the best gifts for us. Pagkatagal-tagal man, sasagutin at sasagutin ng Diyos ang dasal mo, bibigay at bibigay ng Diyos ang grasyang karapat-dapat at para sa iyo. Yan ang pag-asa natin ngayong pang-apat na araw ng ating simbang gabi. Kaya habang tayo ay naghihintay dito sa pagpapala na manggagaling sa Diyos, pakita natin ang ating tiwala at pananalig sa Kanya. Ito po yung assignment ko sa inyo. Pray in a place where you are waiting. Kahit saan man yan. Naghihintay ka, habang nakapila ka dyan sa grocery, magdasal ka. Naghihintay ka dyan sa traffic, nandiyan ka sa EDSA, nandiyan ka sa daan, pray. Naghihintay ka, sumakay ng jeep, ng MRT, pray. Naghihintay ka na manalo ka ng loto, magdasal ka. So, pray in that place or in that situation where you are waiting. Because the Lord does not only wants our obedience. The Lord wants a true relationship with us. Aanuhin ng Diyos yung pagsunod natin sa Kanya kung wala naman tayong malalim na ugnayan sa Kanya. Isang dahilan din yan, minsan, bakit hindi niya binibigay yung gusto mo? Kasi alam niya, pag nakuha mo na yung hinihiling mo sa Kanya, kakalimutan mo na siya eh. Yung iyong paghihintay, yan ay ginagamit ng Diyos para mas mapalapit ka pa sa Kanya. So, please, keep on waiting, keep on praying, and trusting in the Lord because His timing is always perfect. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na.